Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! To understand this. Number two, bigla na lang binigyan ng more than 2 billion intelligence fund ng presidente si Vice President. Why? Kasi tingnan mo yung, if you look at the office of the Vice President through the years, hindi kanya. Actually, yung mga sinasabi nitong si Norberto Gonzales, talagang, ano yan base doon sa mga sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, doon sa kanyang naging mga previous pronouncement na kung saan talaga ang dapat na ibibigay sa kanya, na pwesto, yung DND, Department of National Defense. Kung di tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero alam ho natin talagang dapat ang ibibigay dito kay VP Sara yung DND. Kaso naisip niya, kesyo baka yung mga sundalo sobrang mapalapit kay VP Sara, baka kung anong isipin ng administrasyon, kaya ibinigay sa kanya o kinuha niya yung Department of Education para sa mga edukasyon ng ating mga kabataan. Di ba? Magme-make sense lahat ng sasabihin dito nitong si Norberto Gonzales maya-maya. Pakinggan natin. So tingin ko, ang pinag-usapan nila is not really just becoming President and Vice President. They will talking of joint governance. Correct. Tingin ko kasi kung titignan mo... Tama si Norberto Gonzales dito, joint government. Joint government ho talaga yung ano dito. Or kung hindi naman joint government, talaga hong binibate nitong si Marcos Jr. Itong si Vice President Sara Duterte sa pagbibigay ng napaka confidential fund, pagtatalaga ng napakaraming PSG, baka talagang binibate ho siya para pagka nagkataon, napakaraming mga issue na may ibabato dito kay Vice President Sara Duterte. Patapos na lang ng taon, doon mo bibigyan ng napakalaking budget at inaasahan mo na ubusin niya sa loob lamang ng ilang araw. Pagka hindi niya naubos, siya ang magmumukhang masama. Kaya ang ginawa ni VP Sara talagang ibinuhos niya para sa kapakanan ng ating mga... Indication, ang ipinangako joint governance. Tayong dalawa ang mamumuno ng bansa. Hindi yung ako ang presidente, ikaw, o sakalit mawala lang ako sa kakasusunod. Kasi yun ang indikasyon But that is against our law. Hindi ganoon ang definition ng ating Vice President. Kaya nga si Vice President, palagay ko nasubo yan I don't know what is the nangyari sa usapan nila, bakit yung tinanggap yan. Talagang... Pero merong usapan ho yan. Naniniwala ho tayo na merong usapan. Yung kumbaga na pagkasunduan. Sige, magba-Vice President ako, ayusin natin Pilipinas O pahayaan kita na mag-presidente, pero sa totoo niyan, ako talaga gusto lang maging presidente. Meron naman nung punto yung mga sinasabi nitong si Norberto Gonzales, kagaya na lamang nung mga ipinangako dito kay VP Sara na hindi tunupad itong si Marcos Jr. Matotrouble siya dyan tingnan mo nangyari, ang mga in-raise ng mga question are repercussions of the first move that the President did for her. Yung intelligence fund, yung 500 mahigit na security. Nagtataka lang ako kay Vice President, how come up to now, she's not raising the issue that she is after all assigned, allowed to be the Vice Chairman of the NTF-ELCAC. Because that is the only justification I could think of why she will have intelligence funds. At saka kung bakit
dinadagdagan yung kanya security, baka patayin siya ng mga kalaban ng NTF-ELCAC. But that has not surfaced in any of the, yung nakikita ko sa Quadcom, etc. Kine-question pa yung kunyari, si Piatos, at saka yung mga ganun, no? You know, if you are in the intelligence community, using ISS is normal. Yung pagbibigay ng cash instead of checks with signed vouchers, hindi ginagawa sa intelligence yan. Ako, I usually will ask one of my clerks to withdraw 200 million, 100 million. Kaya pag galing sa land bank, dala-dala yan, nakakrate cash. Because if you're in the intelligence community, walang mga ahente na papayag na issuehan mo ng check. O kaya Sir Norberto Gonzales, gusto niyo ho ba magsalita sa defense nitong si VP Sara? Para naman kasi yung mga congressman dyan, lalo na yung mga bata-bata, naging congressman lang. Akala mo talagang alam na nila lahat pagdating sa intelligence, ha? Magsalita ho kayo sa impeachment trial. Ipaliwanag nyo ho dyan sa mga congressman na yan, dyan sa mga nasa prosecution panel, kung bakit ganon ang nature ng paggasta ng pera ng confidential and intelligence fund itong si Vice President Sara Duterte. Sir, ano nga bang pangalan? Saan po kayo nakatira? Magkano nga po? Pwede mo ba check kasi baka ma-audit ako. Number 2, very important. Every major office of government has a resident COA. Dapat yun ang pinatay, yung resident COA. At saka very specific ang rules when it comes to the use of intelligence and confidential funds. No? Ako, ang alam ko, yung mga dumadaan sa akin ng mga intelligence operations, pera, labas, ganyan-ganyan, ay may voucher din yan under the supervision of the House COA. No? Na-specific yan. Iniligay sa isang sealed envelope yan. May vault para dyan. And then, pwede lang yan buksan with a court order. There is no exception to that. So, kaya yung nakikita ko sa TV breaks my heart. Kasi hindi lang naawa ako sa Vice President. I am afraid that the techniques of intelligence work in the Philippines is being jeopardized. Yun nga din hong kinabahala ng napakaraming mga government official doon sa ginawa ng ng Committee on Bad Government. Pinagbubuksan nila, pinaglalabas nila sa publiko yung mga bagay na dapat hindi sinisiwalat. Court order lang pala kung makakapagpabukas niyan. Pero yung nila, yung in aid of legislation nila, talagang ginamit ho nila para mailabas sa komite yung mga bagay na hindi naman dapat nalalaman ng publiko kaugnay dyan sa intelligence confidential fund na yan itong si VP Sara. Ibang klase ho sila, di ba? Pinapakita sa publiko yung mga proseso. Alam mo, walang paglilingkod ng mga ahente sa atin na seryoso. Kasi takot na yan eh. Kaya tingin ko that is wala yung pag-break ng unity, yung Vice President and President. What an unfortunate development in our country. Yung sinasabi mo, impeach. Ano po yung magiging boto niyo, sir? Number 1, salamat at very optimistic ka na makakapunta ako sa Senado. hindi ko pa sinisure yan. Number 2, hindi pa tayo sigurado na given the kind of politics we have, masamang tayo ko kasi I happen to be a former National Security Advisor. Dami ko alam na sikreto. Kaya alam ko na dadayain ako. So, kunyari, kaya hindi ako very optimistic na makakarating ako dyan. But just the same, dapat tingnan natin mabuti yan. Kasi, ang pwede lang, the earliest comparison that we can have historically speaking is the impeachment of Chief Justice Corona. Nako. Yung kay Chief Justice Corona, alam ko negosyo yun. No? Can you imagine Chief Justice Corona being impeached because of yung tinatawag nating
Ano nga, nakalimutan ko yung sinusulat natin lahat. Yung SALN. That is not a basis for impeachment. Kasi yung SALN, natatanda ko ako, clerk ko lang ang gumagawa niyan eh. Tapos pag may question, lapit, sir, kamali po kayo, i-correct mo. And it will be accepted, corrected. Nakalimutan mo eh. But how come a simple government document was used to impeach a Chief Justice of the Supreme Court? What does this mean? Yang impeach na sinasabi, kwan lang yan eh. It's a political issue na dapat sana seryosohin natin. Because when the time comes, when we really have to get rid, for example, of a dictator, then that is one peaceful avenue for doing that. Dito sa atin, kailangan pa natin magrevolusyon para tanggalin ang isang namumuno na talagang sumisira na sa lipunan. Today, sineselebrate natin yung memory natin ng EDSA People Power Revolution of 1986. Sa akin, I want to use this day to remind those who may want regime change in the Philippines peacefully. Let us remember, lalo na yung mga institution na takot sa Constitution, bago kumilos, let us remember that this day, this revolution produced the Constitution we are enjoying today. The Philippine Constitution today is a byproduct of a revolution. Thank you. Sir, dalawa sana ang tanong ko lang, nadagdagan, naging tatlo dahil sa mga sinabi ninyo. Yung una pong nabanggit ninyo, medyo malalim yun, ano? Yung sinabi nyo na yung impeachment ni, we'll start with the freshest answer, moving backwards. Bakit po nasabi nyo negosyo yung naging pagtanggal impeachment kay Chief Justice Corona? Kasi alam nyo, katropa nyo eh, member ng media, happened to visit the house of a senator. And for some strange, alam mo, aksidente siguro, doon nag-distribute ng 20 billion bawat senador eh. Nakita. Seryoso? 20 milyon kada isang senador? Nasaksihan ng isang media man? Pambihira, pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Dito ho kaya sa impeachment na to ni VP Sara, magkano hong pakakawalan nila? Kung noong panahon ni Chief Justice Renato Corona, tag 20 million kada isa, dito ho kaya baka daang milyon to. Sa mga congressman, 150 million daw ho kada isa eh. O dito ho kaya sa mga senador na to, magkano naman ho kaya ang pakakawalan nila kada isa? And this hindi ko nababanggit ang pangalan, excuse me ha, sayang. Kasi highly respected media practitioner. She was there to interview the particular senator. Doon nag-distribute ng 20 million each. Yari. Para i-impeach si Chief Justice Corona. Media. Oh, yari. Ang, hindi niya nga alam kung i-broadcast niya o hindi. Apparently, na-decision na hindi niya i-broadcast kasi hindi na-publish eh. But babae. She told some friends kasi she was so disturbed. Paano niya? Tapos nakita mo na-witness niya, yung mga talagang kala mo ipagtatanggol si Chief Justice Corona. Last minute, baliktad. You know? 100 million each yun. Uy! Ganun, sorry, mali ho pala. 100 million each yun. So, dito ngayon, pumipirma pa lang ng impeachment. Ang balita ko, grabe ang range of bigayan eh. Yung na-stick sa isip ko, 150 million per signature. Kaya biglang nagkagulo lahat yung daming pipirma eh. Oh. Meron pa nga nag-umpisa na kawawa naman yung aking constituency kung hindi ko tatanggapin ito, tsaka hindi ako pipirma. Parang narinig ho natin yan kung sino yan, di ba? Narinig ho natin sa social media kung sino yung mga congressman na yan. Kumbaga, ginawa ko yan para sa mga constituent ko. Ganun yung mga dahilan nila eh, no? You see? Oh. Nagsisimula pa ng mga proseso, alam mo na ang mangyayari. Corrupt na eh. So, kaya wag mo na ako, unang-una, baka wala ako sa Senado, number 2 ko sakali na doon ako,
Wow. No? Tragedy for the nation. Tragedy for the nation. Yung Saludo dito kay Sir Norberto Gonzales. Ngayon pa lang natin narinig magsalita to kaugnay sa mga maiinit na issue sa ating bansa. No? Kayo ho, ano hong masasabi nyo dito sa senatorial candidate na to? Hindi ho siya kasama sa ating hindi ho siya kasama sa ating listahan, pero sa lahat ng Gonzales na naririnig nating apelido sa pamahalaan na nasa loob ng politika, itong isang Gonzales na to parang nasa tamang kaisipan. Eto ho, rekta ho tayo dito kay Boy Kilay. Makibalita ho tayo kung ano ng mga paghahandang ginagawa ng Senado kaugnay ho dyan sa impeachment na yan. Itong si Vice President Sara Duterte. Game! Hindi, ganun pa rin. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them, among others, of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato. Hindi ito yung mangyayari na talaga. Pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba? In 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan, pinagbigay alam din namin sa Kamara, sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez, at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference, at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon, pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya alam, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nalang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Sir, sorry for soundbite lang. Pwede po kahit summary lang sir ng mga gawain ng mga iba't ibang office sa Senate, like Victor Rockford. Hindi ko na maalala yun. Iga naman na lang yung sulat. Ito naman. Hindi ko na maalala kasi Ito naman ho mga kababayan, pagdating dito ho kay Jesus Escudero, ang nakikita lang ho natin dito, kumbaga, as much as possible, gusto ho niya na mabigyan ng kredibilidad itong magiging impeachment trial. Pero kung babasahin ho natin ang kanyang mga sinasabi, ngayon pa lang ho, alam na ho natin kung ano magiging hatol niya kay Vice President Sara Duterte. Guilty ho si VP Sara. Yan ang sigurado natin dito. Dito kay Boy Kilay, magbabago lamang ho ang pagka ho, kung gusto nyo hong makitang magbago yung mga magiging desisyon ng mga senador na yan, kailangan ho natin iharera yung mga kandidato natin na dyan sa Senado sa 2025 midterm election. Kailangan ho nilang makapasok. Kasi pagka nakapasok yung 9 senator na yan, tapos na ho, tapos na yung impeachment na yan. Ngayon, kung gusto nyo hong makatulong dito kay Vice President Sara Duterte para hindi pa nag-uumpisa tapos na yung impeachment trial na yan, alam nyo na ho gagawin. Ikampanya ho natin yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipanalo ho natin lahat ng kandidato nitong si Tatay Digong para hindi pa nila naumpisahan yan. Kakatapos, disentimanong kakatapos ho ng eleksyon, tapos na ho yung impeachment na yan pagka napanalo natin lahat ng kandidato na yan. kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopy lang nila yung dati. Okay. Sir, kung later yung sulat siguro, yung special order, yung... Pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas magay para nabasa nyo na eh. Gano'ng kahalaga na ng SP na ngayon pa lang, alam na ng mga offices ng Senate na yung kanina po mga assignment. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment.
sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then, sir, pwede ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa kalendar, Nakukuha sir? nyo din nakalimutan ko. Pero para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Grabe no, yung lahat ng halos na ginagamit natin dito sa Pilipinas, ginagaya natin pagdating sa impeachment, saligang batas. Hindi lang ho natin kinopya sa kanila, alam nyo ano, yung pagliliquidate ng gastusin ng mga mambabatas sa sa Amerika at sa Pilipinas. Sa kanila ho kasi, nakasa publiko ho, isinasa publiko ho nila yung kanilang mga gastusin kada every 3 months. Sinasa publiko ho nila. Yun lang ho atang hindi natin ginaya sa saligang batas ng Estados Unidos. Lahat ginaya natin kung paano magpatalsik, kung paano yung forma ng pamahalaan, lahat ginaya natin. Maliban lamang ho doon sa pagliliquidate ng mga gastusin ng mga namumuno sa ating Approval ng rules, dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath-taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath-taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala niyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June. Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Dalawang Senator oaths. Judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. So kung July 30 yung likely na pag-trial, kailan sir mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magkukonvene kayo as impeachment court? June 3, sir. Kasi diba sir, after the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Nagsumpa kayo, di ba? Impeachment court na po yun. Sir, Impeachment court na po. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na ba yun? Convene na kayo sa impeachment court. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example,
Kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene Kayo kami impeachment? twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Diba, Tutuloy nga to, di ba? sige Yun yung yan. matagal na natin pinag-uusapan. Hindi makaintindi. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho. Kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Sorry, sir. Diba, mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then, immediately after, you'll Depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So, magko-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court, if ever, ng July 30. Hindi ko maintindihan yung... Day 1 as impeachment court. So yung oath-taking ba na oath-taking nyo, yun din po ba yung technically pag-convene nyo po as impeachment? Hindi nga eh. Hindi. Kailan yung day 1, sir, na kayo ay Naka- impeachment court? Gusto ko nga bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 3rd. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again ha, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate. Pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3 kayo, no? Pero sir, kasi diba, after oath-taking, you'll be issuing summons. The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Mas maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap bago nun at pagkatapos nun. Pero sir, yung June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir? Pag nag-oath-taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath-taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. Sir, according to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona, to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess.
So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan, yung pinaka-importanteng piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule nyo for committee hearings? Kasi you will all be... Yang sipon ho na yan, itong si Chis Escudero, hindi na ho natapos, di ba? Sa katagal-tagal ho nating kakapanood sa mga video niya, sinisipon ho siya, hanggang ngayon sinisipon pa rin. We will allow committee hearings to conduct hearing. We will allow committees to conduct hearings during session, unless may kailangan pagbotohan that their physical presence would be needed in plenary. So, it will be like 3 onwards, yung committee hearings? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, edi kailan naman kami magsesesyon. Mas madaling payagan yung mga komiteng mag-hearing habang may sesyon by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagdo-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials of the Senate. The letter to the parties also has the proposed timetable. Yes. So essentially, As an attachment to the letters to the senators. So essentially, kung ano yung sinare nyo sa amin, can we get a copy of the letters to the parties? Yes. Pinabigay ko na kanina pa eh. Sir, yung pong kukuhain natin na private lawyers. Bigyan nyo na nga. Bigyan nyo kayo. Ilang pang kopya meron kayo? Isa lang o tatlo? Kulang yan. Isang kopya lang yan. Sir, Kasi naman. sir, yung legal Tatanda team. ako sa inyo. Yung legal team, sir, meron na pong kausap talaga na makakapartner yung Senado. Wala pa. Yung unang kinausap namin, tamo kaya ayokong banggitin sa inyo nung una, tumanggi. Dahil yung kanilang mga commitments prevents them from participating in supposedly highly politically charged cases. So we are still searching. But in the meantime, the Solicitor General will stand and represent us in any litigation before any court, most likely before the Supreme Court. Isa pa lang naman yun sa amin, di ba? Yung mandamus kaugnay ng pag-hearing. Isa pa lang, di ba? Yung kay VP Sara, iintayin namin matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because, aside